bumaliktad na po si Gutesa. Kaya lang yung masaklap, mga kababayan, porsigido pa rin yung ombudsman. Bumaliktad na nga yung mga witnesses ninyo. Ngayon, kumakalat yung mga balita na possibly daw yung rason kung bakit porsigido si Boying dahil may mga ambisyon na yung Rimulya, lalo si John Vic, may mga ambisyon din sa politika. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito na yung mga balita ngayon. Sabi po ni Ping Lacson, Romualdez may file perjury charges versus Gutesa. At dahil mga kababayan sa mga nangyayari ngayon, nauuso yung mga tanim witness. Ang sabi ni Ping Lacson, dapat niya mas mabigat na penalties na ipatong sa mga witnesses. I mean, doon sa mga nananakot ng mga witnesses para magsinungaling under oath, para mag-commit ng perjury. Yun kasi mga kababayan yung ginawa dito sa mga Maleta Boys. Lalo na dito mga kababayan kay Gutesa, bumaliktad na po si Gutesa. Kaya lang yung masaklap, mga kababayan, porsigido pa rin yung ombudsman. Bumaliktad na nga yung mga witnesses ninyo. Ngayon, kumakalat yung mga balita na possibly daw yung rason kung bakit porsigido si Boying dahil may mga ambisyon na yung Rimulya, lalo si John Vic, may mga ambisyon din sa politika. Sa bagay, narinig natin na last year pa, may plano din pala itong si John Vic Rimulya, DILG Secretary, na tumakbong presidente. Open siya sa pagtakbo mga kababayan. Yan. Being president is everyone's dream, but I don't know if the people are ready for me. I know I am ready for the job, sabi po ni John Vic noong April 2026. Si Boying Rimulya niya, Mr. Maravillas, anong tingin mo? Baka may ambisyon din. Other than yung kanyang pagiging ombudsman. Kasi dati naman siyang politiko. Di ba, mga kababayan? So yun po ang tinitingnan ng mga political observers kung bakit ganun na lang ang pagnanasa ni Boying. Di ba? Maybe because of the ambition ng kanilang family sa politika, sa higher position. Could be si John Vic or siya mismo mga kababayan. Kaya niya Mr. Maravillas target si Martin Romualdez. Malamang po tulad ng pag-target ng mga Duterte kay Martin Romualdez, bukang bibig ni Sara Duterte mga kababayan si Martin Romualdez. At maging si Chis Escudero. Si Marcoleta. Di ba? Kaya nga po, ito, gawa ng kwento itong si Martin Romualdez. Nagbaliktaran yung mga testigo. Kaya sabi dito mga kababayan sa balita, Romualdez may file perjury charges versus Gutesa. Sabi po ni Ping Lacson. Ayon kay Ping Lacson, it is up to former House Speaker Martin Romualdez whether he will file perjury charges against retired Marine Martini Orly Gutesa. Martini pala yung pangalan nito. Hindi lang Orly. After the latter recanted his testimony accusing the lawmaker of receiving cash kickbacks from flood control projects. Pabor sa kanya dahil nag-recant si Gutesa. Siya na yung pinaboran dahil ni-recant na yung testimony, sabi po ni Ping Lacson.
sa aking tingin, baka makulong din. Makatulong din kay Romualdez dahil ang focus ng kanyang perjury, kung sakaling mag-file siya, ay yung unang salaysay. Yung sinasabing perjurious statement ni Orly Gutesa. Call niya yon kasi public hearing yon. Lacson said the Office of the Ombudsman or the Department of Justice could also initiate the filing of perjury charges against Gutesa. Kailangan po parang hindi doon ang nakatuon yung atensyon ng Office of the Ombudsman kay Martin pa rin. Baligtad nga po, di ba dapat ang atensyon ngayon ng Office of the Ombudsman dito sa witness mga kababayan na gumawa ng gawa-gawang kwento at siyempre yung mga nasa likod nito tulad ni Marcoleta, ni Mike Defensor at siguradong may nasa likod pa ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Dapat yon mga kababayan yung tutok ng ombudsman kasi niloloko sila, harap-harapan silang niloloko. Pero ang nakapagtataka mga kababayan, kay Martin Romualdez pa rin yung tutok nila. May iba pa daw na mga witness na gustong tumuro o magturo kay Martin Romualdez. Sabi mga kababayan ni Boying. So sabi dito, on Friday, Lacson said he would seek stiffer penalties for those who coerce or induce witnesses, yung mga nasa likod, to perjure themselves following Gutesa's recantation in that of several members of the so-called Maleta Boys. He also called for stricter enforcement of the current anti-perjury law to curb the lucrative business. Ginawang negosyo po yung mga testimonies para manira. The lucrative business of testimonies in recantation, particularly those targeting political personalities, tulad po ng ginawa nito mga Maleta Boys kay Martin Romualdez in other politicians. Tulad ng ginagawa ni Atty. Baligod, dapat stricter penalties. So maraming salamat kay Ping Lacson kasi napapanahon na talaga na gawin ito mga kababayan niya. Now, going back doon sa sinabi natin kanina na possibly ang motivation mga kababayan, ito yung mga pananaw lang naman natin po na parang malapit sa katotohanan. Iyong ambisyon sa politika ng mga Rimulya. So, hindi maganda mga kababayan na yung ombudsman na pupolitika. So hindi dapat ginagawang panakipbutas mga kababayan ng Office of the Ombudsman ang mga walang basihang paratang laban kay dating Speaker Martin Romualdez para lang po iligtas ang palpak na mga imahe ng kanyang kapatid. Yun ang yung perception ngayon na ginagamit dito mga isyong ito mga kababayan, para pagtakpan yung maraming kapalpakan ng DILG Secretary, si John Vic. Remember? Yung pagtakas ni Bato. Yung hindi mahuli-huling mga wanted ng batas tulad ni Atong Ang. Di ba? Puro papreskon yung ginawa mga kababayan ni John Vic. So, nawala na doon sa mga issue ng mga wanted fugitive from justice. Naging distraction itong issue kay Martin Romualdez para pagtakpan yung mga kakulangan ng DILG Secretary, si John B. Crimolia. So ang tunay na hustisya mga kababayan, hindi dapat namimili ng pinapaboran at hindi ginagamit bilang political distraction. Kung titingnan natin, zero po yung ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kasi po, sa pinakahuling supplemental counter affidavit ni dating Speaker Martin Romualdez, ito na ngayon, formal na po, na winasak ang credibility ng reklamo sa pamamagitan ng tatlong magkakaiwalay na grupo. Una, si Orly Gutesa. Siya mismo mga kababayan ay nag-recant na at isinawalat na sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang utak sa likod ng
mamanufacture po mga kababayan ng kanyang affidavit kapalit ng sabi 150 million pesos na suhol. Di ba? Yun ang mga balita. Pangalawa, yung 4 na maleta boys, bumaliktad mga kababayan dahil ang kwento ng hatian ng pera o hatira ng pera mga kababayan ay pawang kasinungalingan. Yung delivery. Yung pangatlo, ang mga bodyguards at drivers mga kababayan ni dating Congressman Saldico ang nagmunyag na pilit at binabayaran lang daw sila mga kababayan para sumali sa grupo, para magsinungalin lang laban kay Martin Romualdez. Bakit na niya, Mr. Maravillas? Matindi yung sa buwatan. Hindi nga natin maintindihan kung bakit ganon. Bakit laging si Martin po, yung tinatarget po nila. But anyway, yung buong akusasyon mga kababayan ay napatunayang scripted at isang malaking katang-isip. Di ba? Si Gutesa mismo, na isang star witness na kinoconsider ni Marcolita, di naka-credible daw. O ngayon niya sabihin na credible witness si Gutesa. Di ba? Umaming binayaran lang para mag-imbento. 4 na kasama niya ang umatras at ilan pang mga bodyguards ang nagpatunay na may gumagapang at nagpapabayad sa mga tao para lang madiin mga kababayan yung dating speaker. So ngayon mga kababayan, kung yung mga pangunahing testigo ay bumaliktad na at ang mga security personnel ay umaming may pwersahan at bayarang nagaganap para lang sirain mga kababayan si Romualdez, anong ebidensya pa ang natitira sa ombudsman? Yun ang tanong mga kababayan. So yung mga pilit na paggigiit mga kababayan at paggigipit ay malinaw na lumalabas ay pagpapatakbo ng isang demolition job laban kay Martin Romualdez. So ito po mga kababayan na mga recanted testimonies, mga binawing salaysay, ay tuluyang nag-alis ng credibility at sa kaligal na bigat mga kababayan sa panig ng prosecution. So ang pagpilit sa mga testigo, subordination of perjury, at ang paggamit ng mga faking affidavit ay sapat na basihan mga kababayan sa ilalim ng rules of court upang ibasura yung preliminary investigation dahil sa kawalan po ng probable cause. Kaya yung tanong, ano ba yung politika na nakikita ngayon na lumalabas parang pinopolitika na ng ombudsman mga kababayan si Martin Romualdez. So kamakailan lang mga kababayan, sunod-sunod ang paglabas ng mga balita at pahayag ng ombudsman sa media na tila nakatutok lamang ang buong puwersa nila sa pagiba sa pangalan mga kababayan ni dating Speaker Martin Romualdez. Tutok na tutok sila rito. Hindi na ito mukhang trabaho ng isang patas mga kababayan na taga-osig kung titingnan mo. So mukha na itong personal na atake at pamumulitika para sirain po yung isang leader. So yun ang nahahalata na ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino kasi ayaw tantanan si Martin. Nagbaliktaran na yung mga witness, ayaw pagtantanan. Aghanap sila ng panibagong testigo. O di ba? So kapag ang isang opisyal mga kababayan ng gobyerno ay mas madalas pang magsalita sa media para mag-anunsyo ng mga hindi napatunayang paratang kaysa po magripaso ng mga kaso sa loob ng korte, malinaw na ang habol niya ay ingay sa publiko. Hindi po hostisya. Palaging nasa presscon mga kababayan. So ayon po sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, itong Republic Act,
6713. Ang mga kawani ng gobyerno ay dapat manatili pong neutral at iwasan ang politicization ng kanilang mga katungkulan. Yan ang malinaw po. So ang paggamit sa kapangyarihan po ng ombudsman para sa political na laban, political warfare na lumalabas ngayon, yun ang nangyayari. Ay isang malinaw po na abuse of discretion, mga kababayan. So ang tanong na ngayon, could it be saving the post of his brother, si John Vic Rimulya, kasi puro sablay yung mga aksyon ni John Vic. Wala man nahuli si John Vic. Di ba? Wala pag nahuli. Mga kababayan, mauli na sana si Bato de la Rosa kasi na-corner na doon sa na-corner na doon sa Senado. Anong ginawa ni John Vic, mga kababayan? Hindi niya ako pumunta dito para i-arrest si Bato. Ayun, nakatakas. Di ba? Puro sablay, mga kababayan. So lumalabas ang isyong ito sa gitna ng matitinding ulat ng media ukol sa sunod-sunod na kapalpakan sa ilalim ng pamumuno ng kanyang kapatid na si John Vic Rimulya. Kabilang ang kontrobersyal na pagtakas ni Bato de la Rosa at ang kabigo ang hulihin ang umapanagot itong mga high-profile fugitives tulad ni Atong Ang, yung negosyanteng si Atong Ang. Si Harry Roque, tapos yung, di ba? Yung ating kababayan, si Saldico. Napaya, pati mga kababayan, yung ating Pangulo na nag-announce na maibabalik in just a few days. Wala. Di ba? So, ginagawa nilang diverting tactic. Yan ang lumalabas ngayon. Diversionary. O pampalito ang issue dito kay Martin Romualdez. Yung mga witnesses laban kay Martin Romualdez, nagbaliktaran na. So ano pa? At malinaw, mga kababayan, doon mismo sa unang affidavit, hindi familiar si Gutesa. Mas familiar si Marcoleta. Tinuruan pa nga po. Ito, Anya, basahin mo, Anya. Basahin mo na lang, paragraph 20. Kamot ulo, si Gutesa. So, ginagawa nilang diverting tactic o pampalito itong issue kay Martin Romualdez. Dahil bugbog na ang pamilya Rimulya sa batikos ng ating mga mamamayang Filipino. Dahil sa mga takasan at palpak na operasyon ng DILG po, naghanap sila ng ibang malaking isyu para doon mapunta yung atensyon ng tao at maisalba ang pwesto ng kanyang kapatid, itong si John Vic Rimulya, na puro sablay. Mas mabilis mag-press-con kaysa may mahuli sa mga high-profile na mga fugitives, mga kababayan. Di ba? So, imbis na ayusin, harapin ang kapalpakan ng sariling kapatid sa pagpapatupad, mga kababayan, ng batas, bakit mas pinili ng ombudsman na mag-imbento ng gulo laban sa isang taong wala mang kasalanang nakikita kay Martin Romualdez? Di ba? So ang paggugol, mga kababayan, ng oras at resources ng isang constitutional body tulad po ng ombudsman para lumalabas, magsilbing proteksyon o panangga sa pananagutan ng isang kamag-anak na nasa gobyerno, ay isang uri po ng nepotism and spirit at labag sa sinumpaang tungkulin na magsilbi ng may integridad at walang kinikilingan. Ngayon, may isa pang tanong. Could it be his own plan to run for president in 2028? So yan tuloy
ang mga namumuong katanungan sa isipan. May mga sumisingaw na mga balibalita, mga kababayan, na pati si Boying, mismo siya may ambisyon sa 2028. You see, mga kababayan. So marami na sa mga political analyst at mga ulat, mga kababayan, sa balita ang nakakapansin sa unting-unting pagpapakita at pag-iingay ni Ombudsman Boying Rimulya sa mga pambansang isyu na itinuturing na marami bilang maagang pagpapabango ng pangalan para sa 2028 presidential elections. And that could be the reason why may weekly siya po, may weekly program sa radyo, DCRH yata. Di ba? Para laging naalala, laging active sa mainstream media. So yun ang nanaalata ngayon. So lumalabas tuloy na ginagamit ang kanyang posisyon bilang lunsaran o stepping stone sa kanyang ambisyon na possibly tumakbo bilang presidente mismo. Gusto niyang magbukang matapang, mga kababayan, sa media sa pamamagitan ng pag-atake sa malalaking pangalan tulad po ni Martin Romualdez. Si Martin kasi siya yung itinuturing na big fish. Kasi pinsan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan? Yung mga previous na mga personalities na nakulong tulad ni Marcoleta, tulad ni Jingo Estrada, hindi itinuturing na big fish. Ang talagang ay itinuturing na big fish, si Martin. Wala man pong makitang ebidensya laban kay Martin at saka yung mga testigo nagbaliktara na kinuhers, hinaras, dinala lang sa mga matatamis na pananalita ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. So yun ngayon, mga kababayan, na mga kumakalat na mga kwentuhan na papaghalata tuloy. So isang malaking insulto, mga kababayan, sa taong bayan na ang isang ahensyang binuo para puksain ang korupsyon ay ginagawa palang makinarya para sa personal na kampanya o ambisyon ng isang tao. So yun na tuloy ang namumuo sa isipan ng ating mga mamamayan. Ang Office of the Ombudsman ay dapat na maging malaya at hiwalay sa anumang partido politikal o personal na interes. Ayon yan sa Section 5, Article 11 ng atin pong saligang batas. So, ang perceived na paggamit ng kapangyarihan po ng opisina para sa pansariling karir sa politika ay direktang paglapastangan siya sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. So, hindi dapat magamit sa mali ang hustisya ng ating bansa, ng ating bayan, para sa anumang ambisyon, kung mayroon man, mga kababayan. Ito ay mga perception at mga pananaw na napag-aalata, mga kababayan, sa galawan ng magkapatid. Di ba? So sa kabila ng maramihang pagbawi at pagbunyag ng mga testigo, patuloy pa rin ang panggigiit ng ng ombudsman sa kaso laban kay Martin Romualdez, kasi yun nga yung mga lumabas na balita na ang sabi may iba pa niyang mga testigo, hindi naman niya solely nakadepend dito sa mga nag-recant tulad ng apat na mga Maleta Boys plus itong si Only Gutesa. Hindi naman niya, may mga magtitistigo pa niya, nangangahoy. Di ba? Samantala, ang mga dambuhalang kaso ng plunder, tulad po kay Chavit at yung kay Sara Duterte, ay nanatiling nakatambak at tila hindi ginagalaw sa lamesa, mga kababayan, ng Office of the Ombudsman.
So kitang-kita ngayon mga kababayan yung tinatawag na double standard. Kapag kay Romualdez, kahit bumaliktad ng mga testigo at may umaming pinipilit lang silang magsinungaling tulad ni Gutesa, pilit pa rin itong hinahabol mga kababayan ng ombudsman. Di ba? Iyon ang nakikita ng publiko ngayon mga kababayan. Pero kapag sa ibang makapangyaring tao na may matagal ng kaso ng plunder, parang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingian po sila. Yung sa pork barrel fund nga ni Pulong, doon sa hindi man, wala mang sinasabi yung Office of the Ombudsman kung mag-imbestiga sila doon sa mga flood control sa Davao na malinaw na hindi po epektibo. Di ba? Na gusto ngang paimbestigahan ng Congress. So kung talagang patas, yan ang tanong. Kung talagang patas sila, bakit ang kasong gawa-gawa at napatunayang pinilit yung mga saksi, mga kababayan? Ang mabilis pa sa alas 4 ang aksyon, habang ang mga totoong plunder cases na matagal nang nakabinbin, inuuha ka na po ng alikabok. So yun ang tanong. So ito ay isang malinaw na paglabag sa Equal Protection Clause sa ating saligang batas, mga kababayan. Ang batas ay dapat ipatupad ng patas sa lahat. Hindi pwedeng mabilis at mapilit sa kalaban sa politika, ngunit mabagal o protektado naman pagdating sa iba. So the investigation process should not be preordained. Yun ang dapat na mangyari. Nagpahayag ng ombudsman sa media na tila may konklusyon na at nakanda ng plunder na kaso laban kay Martin Romualdez kahit pa kasalukuyan pa lamang nasa pinakaunang yugto, preliminary investigation ng pagsusuri sa reklamo, mga kababayan. So lumalabas may advance script na, mga kababayan, sila. Bago pa man matapos ang totoong investigasyon, nagdesisyon na sila na guilty si Martin Romualdez dahil yon ang dikta, mga kababayan, ng planong politikal. So yon, mga kababayan, ang nakikita dito. So paano magkakaroon ng patas na pag-uusisa kung sa simula pa lang, mga kababayan, may hatol na? So yun ang tanong. May hatol na yung ombudsman sa kanilang iniimbestigahan. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan, dito sa ating mga observations at nakikita dito sa issue laban kay Martin Romualdez na ayaw talagang tantanan? Nagbaliktara na yung mga testigo, ayaw pang tantanan. Anyway, so subaybayan na lang natin po sa mga susunod na araw ang mga susunod na kabanata dito. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na po matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito po yung binibenta naming product online. Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains
at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Sa mga mahilig naman po sa choco, pwede ninyong itry itong Choco Barley. I am worldwide amazing Choco Barley para lagi pong healthy ang ating iniinom. For your inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang online selling every Sunday. Mamaya po, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayong mag-order ng direkta po sa kanya.